Ang AI ay naging isa sa pinakamalalaking usapan sa buong mundo, lalo na sa Estados Unidos. Pero halos walang nag-uusap tungkol sa totoong gastos sa likod ng isang AI-generated na larawan o pag-uusap. Bawat modelong tinatrain ay gumagamit ng kuryenteng hindi kaya ng American grid, kaya ngayon sumasabog ang demand. Mas kailangan ngayon ng Estados Unidos ng mas maraming kuryente na maasahan, malinis at pangmatagalan. Nagmamadaling lutasin ng lahat ng estado sa Amerika ang problemang yan, pero mukhang may isang estado na nakahanap na ng solusyon. Umabot lang ito ng 35 bilyong dolyar at halos ikalugi ng kumpanyang nagtayo nito. Ngayon, ang mga pinakabagong AI facility ay umaabot sa 1,000 megawatts. Sapat na para sa maliit na lungsod at yon ay para lang sa isang gusali. Ngayon, 12-12 ng AI campus ang nakakalat sa US at mas malalaki pa ang itinatayo. Sa 2030 tinatayang labing 7% ng kuryente sa US ay gagamitin ng mga data center ayon sa Department of Energy. Simple lang ito. Hindi ginawa ang grid para dito. Pinakamahalaga sa AI economy ang tuloy-tuloy na kuryente at ginagawa nilang lahat para makuha ito. Noong 2024 pumirma ang Microsoft ng 20 taong kontrata sa Constellation Energy para buhayin muli ang 3 Mile Island Unit 1. Binili ng Amazon ang mga planta ng kuryente. Direktang nagbabayad ang Meta sa mga reactor developer. Sumali rin ang Google. Ilan ito sa pinakamayayamang kumpanya sa mundo. At kahit sila ay hindi agad makakuha ng kuryenteng kailangan nila. Malaking pera ang nakataya rito. Mahigit $600 bilyon ang gastos ng hyperscale tech sa 2026, ngunit mawawalan ng saysay ito kung walang saksakan na nagbibigay ng kuryente kapag kailangan. Pero may estadong nakaalala na sa lahat ng ito. Pinagana ng Georgia ang 2 nuclear reactor sa Plant Vogtle noong 2023 at 2024 kaya naging pinakamalaking nuclear plant ito sa Estados Unidos. Isang lugar na kayang magpaandar ng milyon-milyong bahay ng tuloy-tuloy, walang karbon at dinisenyo para tuloy-tuloy na tumakbo ng 60 hanggang 80 taon. Iyan ang klase ng sistema ng kuryente na desperadong hinahanap na yon ng AI economy. At sa ngayon, ang Georgia lang ang tanging lugar sa bansa na talagang gumagawa nito. Pero ang pagdating doon ay hindi lang tungkol sa engineering, kundi sa mga dahilan kung bakit halos imposibleng magtaya ng bagong nuclear power sa loob ng dekada. Para maintindihan kung bakit ang Georgia ay isa sa kakaunting lugar sa Amerika na kayang gawin ito, balikan mo ang panahong nakalimutan ng bansa ang pagtayo ng nuclear power. Hindi pinatay ng 3 Mile Island ang nuclear power ng Amerika, pero nilunod ito sa papeles. Matapos ang meltdown noong 1979 at 79 lahat ng bagong reaktor ay natagalan sa mabigat na permit process na tumatagal ng ilang taon bago magsimula ang konstruksyon. Pagkatapos, ginawang isyung pampulitika ng Chernobyl ito. Nawalan ng suporta ang publiko, umatras ang mga utility company at natigil ang nuclear power. Lumaganap ang natural gas. Dahil sa shale boom sa US, naging mura ang gasolina at kaya nang maitayo ang mga planta ng gas sa loob ng 2 taon kaysa 10. Bukod sa pagiging mabagal, ang nuclear ang pinakamasamang investment sa enerhiya ngayon. Nagsara na rin ang mga pabrika ng reactor pressure vessels. Umalis na sa industriya ang mga ininyerong kaya magselyo ng containment domes. Hindi lang tumigil ang Amerika sa paggawa ng reaktor na wala pa ang kakayahan nitong gumawa nito. Isang henerasyon nang lumipas, walang bagong reaktor na natapos sa US. Lahat ng estadong nagtangkang ibalik ang nuclear ay umarap sa parehong suliranin. Sinubukan ito ng South Carolina at pinag-isipan ng Florida. Pinag-aralan ng TVA ang maraming lugar, lahat ay nagdoble o nagtriple ang gastos. Kailangang matutunan muli ng Amerika ang kasanayang nakalimutan sa 30 taon. Namana ng Georgia ang lahat ng mga problemang yon nang simulan nila ang proyekto sa Vogtle noong 2009. Kaya bakit ipinusta ng Amerika ang kinabukasan ng nuclear nito sa Georgia? Kailangan magbayad ng gastos para muling matutunan ang pagtatayo ng reaktor ayon sa makabagong patakaran gamit ang halos wala ng lakas paggawa. Ang ikatlo at ikaapat na unit ng Vogtle sa Georgia ay hindi lang gumagawa ng maraming kuryente, kundi kumakatawan din sa bagong henerasyon ng nuclear reactor. Ang mga reaktor na itinayo noong 1970 at 80 ay labis na umaasa sa pump at backup system para mapalamig ang core kapag emergency. Ang bagong AP1000 at 100 reactor ay dinisenyo based sa mas nakakatakot na tanong. Ano ang mangyayari kung lahat ay pumalya? Isang ganap na blackout. Ganito rin ang sitwasyon kung saan ilang minuto lang ang operator para ibalik ang sistema. Ito rin ang nangyari sa Fukushima. Nang mawalan ng kuryente ang planta, pumalya ang cooling system at sa ilang araw, 3 reaktor ang natunaw.
Itinayo ang AP-1000 upang maiwasan ang ganitong sitwasyon kahit sa teorya. May malaking tangke ng tubig sa ibabaw ng reaktor na may daan-daang libong galon ng tubig. Kung pumalya lahat, kusa magbubukas ang sistema at ang grabidad na ang gagawa ng trabaho. Babaha ang core ng tubig kahit walang kuryente o bomba. Habang tumataas ang init, sumisingaw ito sa containment shell, lumalamig, nagiging likido at bumabagsak pabalik. Nabubuo ang self-sustaining cooling cycle na umaasa lang sa pisika. Hindi na kailangang magbukas dahil sa disenyo ng sistema na gumagana agad kahit walang binubuksan. Dahil sa tampok na yon, natanggal ang libu-libong balbula, bomba at milya-milyang kable ng mga lumang reaktor. Ang planta ay may mas kaunting pyesa kaysa lumang reaktor at mas maliit ang espasyo na kailangan. Pwede rin itong buuin ng pira-piraso sa pabrika at pagsama-samahin sa site. Sa papel, dapat nitong mapamura at mapabilis ang paggawa ng AP-1000 kaysa sa mga nauna rito. Sa totoong buhay, ang Unit 3 ay tumatakbo ng higit sa 76% ng pinakamataas nitong output. Ibig sabihin halos tuloy-tuloy itong gumagawa ng kuryente. Kahanga-hanga para sa bagong reaktor yon dahil kadalasan ang mga bagong planta ay dumaraan sa mga sira, paghinto at mga hindi inaasahang problema sa loob ng ilang taon. Nagsimula ang Vogtle at tuloy-tuloy ang operasyon nito. Mahalaga ito sa mga utility company para sa kasiguraduhan. Kung tuloy-tuloy ang kuryente mula sa reaktor, makakadawa ang mga kumpanya ng matatag na kontrata ng may kumpiyansa. Noong Abril 2026, hiniling ng Westinghouse sa Nuclear Regulatory Commission na gawing modelo ang Vogtle Unit 4 para sa kinabukasan ng nuklear sa Amerika. Bawat bagong lisensya, plano at construction plan ng AP-1000 ay magmumula sa kung ano ang itinayo sa Georgia at mahalaga yon. 6 lang ang AP-1000 at 100 reactors na gumagana sa buong mundo ngayon. Ang buong kanluraning mundo ay may 2 reactor lang sa Georgia. Sa susunod na dekada, maaring mapagpasyahan kung magtatayo pa ang Amerika ng bagong nuclear plant o hindi na susubukan. Hindi naging madali makarating dito. Ang original na budget ay $14 na bilyong. Ang huling halaga nang matapos na ang lahat ng spreadsheet ay umabot sa $36.8 bilyong. Ang proyekto ay 7 taon ng delayed at sobra ng 21 bilyon sa budget. Sa normal na lohika, 3 beses na dapat itong nahinto. Noong Marso 2017 muntik nang mamatay ang proyekto nang ideklara ng Westinghouse ang pagkabangkarote habang ginagawa pa ang konstruksyon. Lumagda ito sa mga kontratang may takdang presyo na hindi naman kayang tuparin dahil mas mahirap ang trabaho kaysa inaamin ng iba. Bumagsak ang kumpanya dahil sa bigat ng sariling pangako. Ang parent company na Toshiba ay nagkaroon ng 9 bilyong write-down at iniwan ang nuclear business sa Amerika. Wala nang kontratista ang Georgia Power at Southern Company. May kalahating tapos na nuclear plant, libu-libong manggagawa at walang namamahala. Pwede sanang ipatigil ng estado ang proyekto. Kinuha ng Southern Nuclear ang pamamahala ng proyekto at hinirang ang Bechtel na nagtayo rin ng Vogtle Units 1 at 2 noong dekada 80 para pamahalaan ng araw-araw na konstruksyon. Hindi lang tungkol sa pagkabangkarot ang dahilan ng sobrang gastos. Ang ipinangakong mga piyesang gawa sa pabrika kung saan ang mga bahagi ng reaktor ay gagawin sa ibang lugar at ipapadala na lang ay agad ding nabigo. Napilitan ng mga manggagawa na buuin ulit ang mga piyesa sa site na nagbigo sa layunin ng pagtitipid sa disenyo. Bukod pa rito, naubos ng proyekto ang natitirang manggagawa sa nuklear ng Amerika kaya napilitan ang planta magsanay ng 13,000 technician habang nagpapatuloy. Ipinapakita ng dami ng sinanay ang tunay na kwento. Hindi lang nagtayo ang Amerika ng planta ng kuryente sa Georgia, kundi binuo rin ito ang lakas paggawa sa paligid. Kinailangan ng Burke County magtayo ng trade program para sa mga manggagawang hindi pa nakakakita ng reactor na ginagawa. Kinailangang i-upgrade ang lokal na welder sa nuclear grade certifications, kaya nagpadala pa ang engineering firm ng tauhan mula Tennessee, South Carolina at Florida para makasabay. Mahigit 30% ng hinire sa Vogtle ay veteranong militar, karamihan mula sa Navy nuclear program na gumagawa ng reaktor para sa submarino at aircraft carrier. Dala na ng mga manggagawang iyon ang kanilang pagsasanay para sa susunod na reaktor na Amerika saan man ito itayo. Bago pinalawak ang Vogtle, isang Burke County sa pinakamahihirap sa Georgia na may mas mataas na unemployment kaysa sa state average noong 2,000 watts. Nagbago ito. Habang ginagawa ang Vogtle ang pinakamalaking pribadong employer sa county.
Malaki ang pagkaas ng property tax digest ng Burke County kasabay ng pag-usubong ng infrastruktura, pabahay ng manggagawa at mga negosyong sumusuporta sa proyekto. Ang 13,000 manggagawang sinanay sa Vogtle ay nagkaroon ng mga karerang di sana lilitaw sa Burke County kung wala ito. Sumunod naman ang mga bayarin. Ipinapasa ng Georgia Power ang gasto sa mga customer gamit ang mekanismong construction work in progress na ibig sabihin ay binabayaran nila kahit ginagawa pa lang. Nagbabayad na ang customer kahit di pa gumagana ang planta. Tumaas ang buwan ng bayarin ng residential customer na magsimulang gumana ang Unit 3 ng 2023 at lalo pang tumaas ng sumunod ang Unit 4. Sa pagdaan ng panahon, tumaas ng halos 10% ang bayarin. Inaprubahan ng Georgia Public Service Commission ang halal na lupon na nagreregula sa mga utility ang halos $7.5 bilyong gastusin sa konstruksyon na ipapasa sa mga customer habang ang natitira ay sagot ng mga shareholder. Ang planta ng natural gas na may parehong laki ay aabot lang sa halos ika-10 bahagi ng halaga. Mas mura pa sana ang solar. Batay sa mga numerong iyon, ang matalinong desisyon ay palaging itigil ang proyekto. Nalaman ng Public Service Commission na paulit-ulit nagbigay ang Georgia Power ng maling gasto sa mga regulator na nagpapakita ng mas magandang kalagayan ng proyekto kaysa sa totoo. Kung tapat ang mga numero, matagal na sanang natigil ito. Hindi tsorya ang mga batikos. Pinantalunan ng mga regulator ang proyekto. Buhay pa ito dahil sa mga projection na malayo na sa realidad. Kaya masasabi bang ang Vogtle ay bunga ng maling pamamahala? Ito na ba ang presyong di maiiwasan sa muling pagkatuto gumawa ng bagay na itinapon na ng bansa? Sa totoo lang, pareho lang ito. Naitala na ang masamang pamamahala, pero malinaw ding sinusubukan ng Amerika na muling buhayin ang industriyang halos iniwan na nito. Ang anumang pagsisimula muli ay tiyak na magreresulta sa dagdag na gastos na lampas sa orihinal na tantiya. Kailangan ng bansa ng tapos na reaktor at may magbabayad para sa aral na ito. Nilagdaan ng Georgia ang tseke. Kaya todo ang suporta ng Amerika sa Georgia. Tumangi ang ibang estado dahil sa gastos, pero pumayag ang Georgia kahit may reklamo. Nang gumana na ang mga reaktor, napunta ang usapan mula sa ginastos patungo sa posibleng magawa nito. Ang Plant Vogtle ang pinakamahal na proyekto sa kuryente sa kanlurang hemispero, ngunit may nagawa itong hindi masukat ng spreadsheet. Pinatunayan nito ang kaya pa rin magtayo ng US ng malaking nuclear reactor. 36.8 bilyong dolyar ang nagasto sa dalawang reaktor. Muling binuo nito ang supply chain, nagsanay ng manggagawa at gumawa ng huwarang pwedeng pagbatayan ng mga susunod na proyekto sa halip na mag-imbento mula sa umpisa. Nahihirapan ang malalaking nuclear construction sa maraming bansa. Isang Georgia sa ilang nagpatuloy at nagtapos ng ganitong proyekto. Pinakamainam na makita ang ginawa ng Georgia ay kumpara ito sa estado na sinimulan din ang proyekto pero sumuko. Mga 200 milya silangan ng Plant Vogtle sa tabing Broad River malapit sa Jenkinsville, South Carolina, mayroong isang konkretong hukay. Iyan ang natira sa VC Summer Units 2 at 3. Gumastos ang South Carolina ng halos $9 bilyong dito bago itigil ang proyekto noong Hulyo 2017. Ang mga utility na nasa likod nito, SCANA, at ang pag-aari ng estado na Santee Cooper ay kinansela ang proyekto ilang buwan lang matapos bumagsak ang Westinghouse. Hindi natapos ang reactors at iniwan ang lugar. Pareho ang kontratista, disenyo ng reaktor, at parehong araw nag-bankrupt ang dalawang proyekto. Ano ngayon ang pinagkaiba ng Georgia? Pinaglilingkuran ng Georgia Power ang dalawang tuldok 7 milyong customer. Ang South Carolina Electric and Gas ng SCANA ay nagserbisyo sa 700,000 tao. Kung hahatiin mo ang parehong multibilyong bayarin sa 4 na beses na mas maraming nagbabayad, mas nagiging tiisin sa politika ang epekto sa bawat bahay. Pangalawang pagkakaiba ang paraan ng pagsulat ng mga patakaran. Pinapayagan ng Georgia Power na mabawi ang tapat na gastos sa pagpapatayo mula sa mga customer sa ilalim ng isang sistema kung saan halos buong kapangyarihan ang Public Service Commission. May katulad na sistema sa papel ang South Carolina pero mas mahigpit ang mga patakaran nito tungkol sa kung magkano ang maaaring singgilin sa mga customer. Nang bumagsak ang Westinghouse, nawala ang pampulitikang suporta ng mga regulator ng South Carolina para ipagpatuloy ito. Ang ikatlong pagkakaiba ay kung sino ang may-ari ng planta. Pagmamay-ari ng 4 na katuwang ang Vogtle. Ang Georgia Power ang may pinakamalaking bahagi na 45.7% habang ang natitira ay hinati sa Oglethorpe Power, MEG Power at lungsod ng Dalton. Ang estrukturang iyon ay nagpamahagi ng pasaning pinansyal sa mga rural na kooperatiba, mga utility ng munisipyo at isang malaking kumpanyang pag-aari ng mga mamumuhunan. Walang isang kalahok na nagdala ng buong panganib dahil ang VC Summer ay proyekto ng dalawang utility, isa rito ay pag-aari ng estado.
Kaya, bawat sobrang gastos ay naging laban ng pampolitika. Saka, nandyan ang pinakaimportanteng pagkakaiba. Nakagawa na ang Georgia ng 2 reaktor sa Plant Vogtle noong 1980, 80 may permit na, lisensyado at nakakabit sa grid ang lugar. Brownfield expansion ito. Ang VC Summer ay mas malapit sa isang greenfield build dahil nagtatrabaho sila sa isang lugar na may iisang lumang reaktor lang bilang kasama. Pero kailangan mo ring tingnan ang mas mahirap sukatin na salik, ang tapang sa politika sa oras ng krisis. Nang bumagsak ang Westinghouse noong Marso 2017, napilitan ang 2 estado na magsagawa ng emergency hearing sa loob ng ilang linggo. Kinansela ng mga politiko ng South Carolina ang proyekto dahil sa kakaunting customer at reklamo, habang nagpasya ang pamunuan ng Georgia ng kabaligtaran. Nagpasya sila ng pag-abandona sa isang kalahating tapos na reaktor matapos gumastos ng bilyon-bilyon ay mas masama pa kaysa akuin ang karagdagang gastos na kailangan para tapusin ito. Dahil sa desisyong yon, naghiwalay ang landas ng Georgia at South Carolina at walang ibang estadong nakagaya sa ginawa ng Georgia. Nagtagumpay ang pustahan sa Georgia dahil ito lang ang estadong may tamang estruktura para dito. Ang Burke County ay may kalamangan kumpara sa ibang lugar. Nandoon na ang mga permit, karapatan sa tubig at kaalaman sa nuclear mula pa noong 1980. Nang pinalawak ang Vogtle sa Georgia, hindi na muling pinag-usapan ang tubig at walang labanan sa lisensya. Sa ibang estado, maraming taon ang guguguling sa korte bago magsimula ang konstruksyon. Mas malapit ang ugnayan ng utility at gobyerno sa Georgia kaysa sa mas malalaking estadong mas hati sa politika. Ang Public Service Commission na inihahalal sa buong estado ay nagluwal noon ng mga komisyoner na mas handang sumuporta sa pangmatagalang pagpapalawak ng utility. Bukod dito, patuloy na pinalalakas ng lehislatura ang proyekto gamit ang mga patakaran sa buwis, batas sa pananalapi at mga pulisya para mabawi ang gastos kahit di pa tapos ang konstruksyon. Ang mga estadong may mas hiwa-hiwalay na regulasyon ay posibleng harapin ang mas maraming taon ng legal at politikal na pagtutol bago magsimula ang konstruksyon. Ihambing mo yan sa California o New York. Parehong may kasaysayan sa nuclear ang Diablo Canyon sa California at Indian Point sa New York. Ngunit mas kilala na ngayon dahil sa pressure na ipasara ang mga planta kaysa magtayo ng bago. Hindi pwedeng mag-host ng Vogtle ang alinman sa 2 estado dahil parehong pinaparusahan nila ang utility company na mag-propose ng proyektong gaya ng Georgia. Mas komplikado pa sa Illinois. Pinapapatakbo nito ang pinakamalaking fleet ng nuclear sa bansa na may 11 reaktor, ngunit lahat ay itinayo bago tumaas ang gasto sa konstruksyon noong 1980. Dahil sa dereguladong merkado, halos imposibleng magtayo ng bagong planta ng nuclear. Hindi kayang siguraduhin ng utility company ang presyong kailangan para mabawi ang malaking gastos. Iyan ang patibong. Ginagantimpala ng deregulasyon ang umiiral na pero hinaharangan ang mga susunod. Kaya sa mga reguladong estado sa Timog Silangan, lumawak ang nuklear, hindi sa malalaking estado ng nuklear sa Hilaga. Si Georgia lang ang may kakayahan para maitawid dito hanggang dulo at lalo pa itong lalaki. Noong Disyembre 2025, nag-high ng Georgia Power ng $16 na bilyong plano para magtayo ng bagong pinagkukunan ng kuryente na kayang mag-supply sa milyon-milyong tahanan pagsapit ng 2031. Ang Public Service Commission ay naglaan ng halos 25 oras sa mga pampublikong pagdinig para sa panukalang yon. Ang plano ay pinangunahan ng isang kategorya ng customer na hindi pa umiiral sa malaking bilang 5 taon nang nakalilipas. Noong Enero ng 2025, nanghako ang Amazon ng karagdagang $11 bilyong para sa pagtatayo ng mga data center sa Georgia. Hindi lang ito plano, aktual nang may ilaan ng pondo. Mas maaga pa, bumili na sila ng malalaking lupa sa estado para sa dagdag na campus. Hindi lang sila ang gumagawa nito. Malaki rin ang presensya ng Microsoft, Meta at Google sa Georgia na may mga pasilidad sa Atlanta na kumukonsumo ng kuryenteng higit pa sa mga katamtamang laking plantang pang-industriya. Naging hyperscale cluster ang rehiyon na pinapakita ng pasilidad ng Meta sa Newton County. Isang campus na pinalalawak pa ay gumagamit ng halos 500,000 galon ng tubig bawat araw, katumbas ng 1/10 ng daily county consumption para suportahan ang kanilang computing load. At kahit iyon ay hindi na sapat. Nire-review ngayon ng Newton County ang mga bagong panukala, kabilang ang data center na nangangailangan ng mas malaking tubig at kuryente. Lahat ng proyektong ito ay nakakumpetensya para sa iisang bagay: kuryente na hirap ng matiyak ng grid ng US
Pinagtibay ng Public Service Commission noong Disyembre 2025 ang pagpapalawak. Nanggako ang Georgia Power na magdagdag ng malaking kapasidad ng kuryente para sa mga darating na pangangailangan ng industriya at data center. Mahalaga, pumayag itong akuin ang malaking pinansyal na panganib kung hindi matuloy ang ilang proyekto. Binabago ng pangakong iyon ang pagkwenta ng panganib ng bawat kumpanyang pipili kung saan magtatayo. Hindi magsusugal ng bilyon ang mga utility kung hindi nila alam ang paparating na demand. Kaya malamang na mas malaki pa ang AI at data center boom na papunta sa Georgia kaysa sa naipahayag sa publiko. Ang Atlanta ay may isa sa pinakamagandang fiber connectivity sa bansa dahil sa telecom history nito. Abot kaya pa rin ng lupa sa labas ng lungsod. Nakakatulong ang klima sa pagtitipid sa pagpapalamig, pero pinakamalaking bentahe ang kuryente. Kayang mag-supply ng Georgia ng maraming maaasahang kuryente dahil sa pinakamalaking planta ng nuklear sa bansa. Ngayon nagtatakda ang Georgia ng mga taripa para sa malalaking konsumo ng kuryente na nagpapahintulot sa mga data center na bumili ng kuryente mula sa grid at makakuha ng nakalaang malinis na enerhiya. Pinapapadali ng setup na ito ang direktang koneksyon ng mga kumpanya tulad ng Microsoft o Amazon sa kuryenteng mula sa bagong tayong plantang nuklear ng Georgia. At dito na nagiging medyo kakaiba ang timing. Pumasok sa komersyal na operasyon ang Vogtle Unit 4 noong Abril ng 2024. Biglang tumigil ang paglago ng paggastos sa paggawa ng AI sa taong yon. Dalawang magkaibang timeline, isang 15 taong konstruksyon at mabilis na paglago ng AI computing ay nagsanim sa parehong panahon. Natapos ng Georgia ang natatanging bagong American reactors ng dekada kasabay ng pagkadiskubre ng pinakamalalaking kumpanya na hindi sila makakuha ng maasahang kuryente saan man sa ibang lugar. Huli nang napansin ng ibang estado ang nangyayari. Naabot na ng Virginia, sentro ng mga American data center, ang grid limit nito bago pa makapagdagdag ng bagong power generation. Ang Texas na may sariling grid ay naging magneto para sa mga data center na pinapagana ng natural gas pero hindi rito kayang magbigay ng carbon-free baseload. May espasyo at araw ang Arizona pero kulang ito ng matibay na baseload sa gabi. Sa Hilagang Virginia, pinakamalaking data center hub sa mundo, kinailangang ihinto ng PJM interconnection ang pagsusuri ng bagong proyekto para maayos ang backlog. Habang inayos pa ng isang higanteng tech ang papeles para konektang bagong campus sa grid, 3 na ang naitayo at napagana ng kakumpetensya sa ibang estado. Maikli lang ang kalamangan ng Georgia pero ngayon isa ito sa kakaunting malakihang malinis na baseload system na gumagana sa Estados Unidos. At hindi lang ibang estado ang kalaban. Tuwing hindi nakakagdagdag ng bagong baseload ang bansa, napupunta sa ibang bansa o hindi natutuloy ang pagtatayo ng hyperscale AI campus. Sa parehong kaso, napupunta ang ekonomiya ng AI sa sinumang iba ang kayang mag-supply ng kuryente at sa ngayon, yan ay ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at ilang probinsya sa China. Sa UAE, mabilis na natutupad ang mga partnership tulad ng G42 at Microsoft dahil agad na inilaan ng state-connected utilities ang kuryente. Ang lupa ay nakalaan na para sa mga data center. Dumaan sa iisang sistema ang pag-aproba at karaniwan ay tiyak na ang demand sa compute bago magsimula ang konstruksyon. Inalis nito ang mga pagkaantalang nagpapabaga sa hyperscale build-out sa ibang lugar. Bawat gigawatt mula Georgia ay gigawatt na di na mabebenta ng mga bansang iyon sa Amerikanong tech companies na naghahanap ng matitirhan. Ang estadong may matinding problemang pinansyal ngayon ang may kontrol sa tanging produktong gustong bilhin ng buong ekonomiya ng AI. Ngayon, lahat ng utility sa bansa ay nakatutok sa magiging takbuhan ng Vogtle. Hindi na sa mga nangyari nung itinatayo ito, kundi sa operasyon nito ngayon. Kung ang mga unit ay tatakbo ng may 70% kapasidad sa susunod na dekada na may normal na maintenance, patutunayan ng AP1000 na kayang buhayin muli ang malakihang nuclear construction sa Amerika. Kung gumaba ang maasahan, tumaas ang gastos sa fuel o nagkaroon ng malaking pagkukumpuni, lalong tumitibay ang kaso para sa bagong planta. Sa ngayon, malakas ang ebidensya. Ayon sa Loan Programs Office ng Department of Energy, ang yugto ng konstruksyon ng Unit 4 ay lumabas na 30% mas mura kaysa sa Unit 3 kahit magkatabi silang itinayo. Ipinapakita nito na may natutunan sa paggawa ng proyekto. Ang parehong manggagawa na 15 taon sa unang unit ay nakabawas ng gastos at oras sa ikalawang unit. Tinaya ng PricewaterhouseCoopers na ang isang fleet ng 10 bagong AP1100 reactors ay maaring makalika ng halos $93 bilyong sa output ng ekonomiya ng US. Suportado rin nito ang libu-libong trabaho sa higit isang dekada ng konstruksyon.
Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa gastos. Kapag tuloy-tuloy na nagtayo ng reactors ang industriya, pwedeng bumaba ng halos 1/4 ang gastos kumpara sa Vogtle. Ang pangunahing tanong sa pagpapalawak ng nuclear sa US ay kung mangyayari nga ba ang resulta na yon. Kung mas mura ang susunod na AP1000 kaysa baseline ng gastos ng Vogtle, magiging kompetitibo na ang nuclear sa gas sa malakihang sukat. Kung hindi, magiging hangganan na lang ang Vogtle at hindi na hakbang pasulong. May naunang halimbawa para sa parehong pwedeng mangyari. Malaki ang ibinaba ng gastos sa mga bansang tuloy-tuloy ang paggawa, samantalang patuloy namang tumaas ang gastos sa mga huminto. Ang paulit-ulit na paggawa ang mahalaga, hindi lang disenyo. Ang mas maraming nuclear reactor ay hindi na teora ngayon. Inanunsyo ng Westinghouse ang plano para sa maraming AP1000 na itatayo sa US na may target sa pagtatayo pagsapit ng 2030. May bagong proyektong AP1000 na iminungkahi na sa South Carolina sa parehong lugar na dating tinalikuran ang teknolohiyang ito. May mga estado ring sumusubok ng iba pang landas sa nuklear tulad ng maliliit na modular reactor, advanced fast reactor at mga programang muling nagpapagana ng dating isinara na planta. Madalas ilarawan ang tagumpay ng Georgia bilang kwento ng pampulitikang determinasyon, pero mas komplikado talaga ang sitwasyong pinansyal nito. Nakaligtas ang proyekto sa pagkabangkarot ng Westinghouse bahagyan dahil naglabas ang Department of Energy ng $8.3 bilyong na federal na garantiya sa pautang noong 2014. Pinakamalaking nuclear loan guarantee sa kasaysayan ng DOE. Nang matapos ang proyekto, umabot sa halos $12 bilyong ang federal credit exposure dahil lumawak ang saklaw nito. Kung wala ito, babagsak ang financing anuman ang desisyon ng mga politiko ng Georgia. Tumaya ang Washington na matatapos ng Georgia ang proyekto. Tiniyak ng Georgia na hindi matatalo ang Washington. Ang tanong ngayon ay kung ang susunod na 10 reactor na AP1000 ay mapopondohan din sa ganitong paraan o kung sapat na mabilis ang federal loan program para makasabay sa dami ng ipinapagawa sa industriya. Imbes pa isa-isa, standardisado at paulit-ulit na ngayon ang paggawa ng nuclear. Layunin ng pamahalaan na 4 na beses palakihin ang nuclear capacity pagsapit ng kalagitnaan ng siglo. Hindi maabot ang ganong laki sa pasadyang pagtatayo lang. Kailangan ng paulit-ulit na paggawa ng standard na disenyo. Ang Vogtle ang unang natapos na patunay niyan. Gumastos ang Georgia ng $36.8 bilyong at 2 dekada ng political capital para sagutin ang isang tanong. Kaya pa bang magtayo ng mga plantang nuklear ang Amerika? Matapos ang pagkabangkarot, demanda, regulasyong labanan, pag-aaklas ng customer at muling pagbuo ng lakas paggawa, oo, ang sagot. Mahal, halos hindi na kayanan, pero dahil sa estrukturang estado na inihanda para saluhin ang mga problemang sanay na pabagsak sa proyekto sa iba. Mas mahirap tanungin kung ano ang susunod. Kung ang Vogtle ba ay simula ng pagbaba ng gastos dahil sa paulit-ulit na paggawa o patunay kung gaano kamahal ang nuclear, umaandar na ang mga reaktor na ibalik ang kasanayan at lisensyado na ang reference plant. Sinusubukan na ngayon ng bawat pangunahing merkado ng kuryente sa Estados Unidos ang sariling bersyon ng tanong na sinagot na ng Georgia. Pinagpapasyahan na ngayon ang susunod na yugto ng industrial na kuryente. Ang estado na sumagot sa lahat ng gastos ng proyekto ay ngayon ang tanging may posisyon para makuha ang lahat ng benepisyo mula sa AI economy. Natapos nito ang tanging malaking gumaganang halimbawa ng Estados Unidos kung paano muling buuin ang kakayahang nuklear. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong videos, mag-subscribe at i-oo ng notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa MEPEC susunod.